So, yun na nga mga kaiksena, ito pong pag-uusapan natin ay malamang sa malamang ay ngayon nyo lang malalaman at ngayon nyo lang makikita, maririnig. As in, first time. Boom! Oo, first time. Pero alam kong alam nyo na sa mga panahon na ito na alam natin kung gaano kademonyo, kaputang ina, at kung gaano kakurap itong si Rodrigo Roa Duterte, aka matandang fentanyl na nasa dahig na tatay nilang karton. Boom! Tungkol saan ba yan, Derek? Ito pong ipapakita ko sa inyong unang video, luma na to pero hindi ko, meron pa akong mas lumang video. Okay? Patungkol ito kay Rolando o Ronald Andaya at Jokno. Parang, ano na yan, Derek Hindi lang yun. Dito ko po sa inyo papatunayan na kung gaano kakupal at kung gaano kademonyo si Digong pagdating po sa issue ng flood control sa panahon niya. At damay dito si Mark Villar mismo at si Benjamin Jokno. Boom! Siguro naman alam nyo na rin na yung Andaya ay pinatay. Pagkatapos niya pong isiwalat at ibulgar, kasama pa si si Marcoleta sa paglabas ng katiwalian at anomalya pagdating po sa flood control. Pero wala pong nangyari at wala pong kinahinatnan kung hindi ang pagkamatay ni Ronaldo Andaya. Bigyan ko muna kayo ng isang pampaganang video. Okay? So, eto po. For 2018, City Leoncio Construction Trading bagged at least 36 projects amounting to 2.1 billion. Tinan mo yung tsura ni Marcoleta ever since, si Mangot. Pero yung buhok niya rito parang repolyo. Kulay black nga lang. Subscribe na agad. So, eto na nga. Tuloy natin. Ito po yung sinisiwalat nilang flood control issue na may insertion. Okay? Si Marcoleta, ha? In the provinces of Sorsogon and Catanduanes. A close scrutiny of City Leoncio projects also yielded an interesting result. Found out that City Leoncio's major partner for its vehicle projects is Arimar Construction. Hindi ho ba, hindi rin nalalayo, 'di ba? Sa mga kongresista ngayon, na kapag ikaw ay kongresista at meron kang proyekto o project, tapos ang kamag-anak mong construction company ang kukuha, yan po ay maliwanag na conflict of interest. Sa buwata na yan na may tuturing kasi nga kung ikaw ay isang politiko, hindi pwede na kamag-anak kapatid mo rin ang sasalo ng proyekto. Kasi yun po pang gagansyo ng masasabi ng malupit 'Di ba? Kagaya nga yung nangyayari ngayon sa flood control. Yung mga kongresista o senador man ay may mga kaanak, kahit sabihin mo pang second cousin, second ganto, ano pang kumbaga connected. 'Di ba? Kaduda-duda 'yon. Meron na hong ganyan sa panahon nung kay Digong. Pero hindi nila pinansin. Hindi nila inintindi. At dahil sa pasabog at siwalat ni Mr. Andaya, ayun, nako, tinegi. Boom! Tuloy natin. In fact, almost one-third of City Leoncio's total projects in Catanduanes and Sorsogon, 550 million out of the 1.5 billion found their way to Arimar Construction. Yang RMR, kanino ba yung RMR na yung construction company? Now, who then owns Arimar Construction? Kanino Its po? biggest stockholder is Jose Edwin Hamor. Sino yan?
the incumbent mayor of Casiguran Town. Mm. Other incorporators are Maria Mines Hamor, Mm. Martin Aber Sikat, Oh, pansinin yung mga apelyido ah. Maria Carisma Sikat, Mm. Romeo Sikat Jr., Mm. and Edmond Bautista. Oh. Nasa si Jokno direct. Abangan nyo ang isisiwalat natin. Now, who is Romeo Sikat Jr.? Oh, sino yan? Romeo Sikat Jr., also known as Jojo, Mm. is the husband of Charlotte Justin Jokno Sikat. Meron na! Subscribe na agad sa channel na laging may Doon pa lang, ang laking problema na nito, mga kaiksena. But wait, there's more. Meron pa tayong, wait lang ha, isa, dalawa, tatlo. Tatlong video mula sa nakaraan. Sa nakaraang panahon. Oh, sige, tuloy. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. meron na! Subscribe na agad sa channel. Narinig nyo? Oh, connection sila ha. So, wala rin pinagkaiba yan sa panahon ni Digong at sa panahon ngayon nung kay Bongo naman. 'Di ba? Bilang isang senador naman, sino ang kumubra ng kumubra na proyekto sa Davao? Oh, yung LTG o Lawrence Christopher Tesoro Bongo. Doon pa lang, conflict of interest na. Tandaan nyo yan ha. Sabi ni Eric Kagani, kaya pinatay yan eh, di umano. Oh. Romeo Sikat Jr. Oh. is a son of Esther Hamor, Oh, sino yan? Vice Governor of Sorsogon. Grabe no, umiikot ang pera lang sa kanila oh. Pag bulsa ng isa, bulsa ng lahat. Meron na! Digong, panahon mo to, putang ina mo. Ha? 2019, 2018, ikaw ang presidente rito. Sino ang speaker? Si Alan Peter, putang inang yang Cayetano na yan. Meron na! Napagduduktong-duktong nyo na. Wait, but there's more nga. May tatlong video pa ako. Oh. And now, wife of the Casiguran Mayor, Edwin Hamor. Wow, talagang walang kawala ang pera ng bayan sa mga putang ina, no? 'Di ba? Mm. Si Marcoleta, nawala, oh. Natain na yata. Kasi hindi niya kayang kalabanin, 'di ba? As the legal wife of Romeo Jr., Oh. Charlotte Jokno could be considered as a co-owner of what Romeo Sikat owns in What? Arimar Construction. Ano yan? May kakaibang relasyon? Corporation. Oh. Clear case of conflict of interest. Oh, maliwanag. It is also clear that the Hamor couple are in-laws of Secretary Jokno. Sa Tagalog, malae. Manugang ni Secretary Jokno, si Romeo Jojo Sikat Jr. Balae ni Secretary Jokno, si Esther at Edwin Hamor. Subscribe na agad sa channel na Napakalinaw mga kaiksena, unang video pa lang yan, okay? Maraming salamat po, Abigail Cabral, from the bottom of my broken hearted and my paos na lalamunan, thank you po. So, eto ngayon ang ipapanood ko sa inyo. Direk, ano ba kasing pinupunto mo? Uulitin ko lang po, panahon na yan, speaker si Alan Peter Cayetano, okay? Presidente si Digong. Ano po, kongresista si Marcoleta. Okay? O, si Andaya, kasama niya, nagsisiwalat. At syempre, ng panahon pagdating sa flood control ni Digong, sino DPWH Secretary? Bilyar. Okay? Kaya kung i-recall ninyo nung sinabi ni Sara Diskaya sa tanong ni Bato,
kailan nagsimula kayo sa flood control? 2016 onwards. Sigurado ka? Sigurado ka? 2016? Sigurado ka? Better na! Like, share, subscribe. So ano pa, Direk? So meaning, mga kaiksena, alam ni Digong at inamin niya yan na meron talagang korupsyon at kawalang-yaang nangyayari sa administrasyon niya, ngunit wala siyang ginawa. At yung mismo na nagsiwalat ng ganitong klaseng iskandalo noon ay tinegi, Boom! pinapatay. Hindi ko sinasabing si Digong ang nagpapatay. Better na! Like, share, subscribe na agad. Okay? So, ano ipapakita mo, Direk? Eto na nga, mga bakla. Oh, pakita ko sa inyo, ah. So, this was 7 years ago. Bahala na kung makapiright ako o hindi. At least, maipakita ko sa inyo ng maliwanag itong video na to. Oh, baka sabihin nyo ho, fake news. Nakikita nyo ito? Ayan, oh. 108 pa lang ang nakapanood nito. So, walang interested nung panahon na yon. 7 years ago. Di huli mo na, mga kaiksena, ha? Sige. Pakinggan muna natin to. Congressmen continue digging deeper into the controversial flood control projects in Sorsogon. Pakinggan nyo mabuti. They're asking why a flood-prone town like Matnog isn't getting any budget while another town that's rarely flooded is getting over 300 million pesos. Oh, Tagalogin ko. Yung isang lalawigan o isang lugar na binabaha, talagang kailangan ng flood control, hindi makakuha ng budget. Samantalang yung isa, no ho, bilyon-bilyon ang kanyang proyekto. No, o baka sabihin nyo yan, ulitin pa natin, no. Sorsogon. They're asking why a flood-prone town like Matnog isn't Yung lugar ng Matnog laging bahain pero hindi nakakakuha ng pondo. Boom! Walang nakukuhang tulong pagdating sa flood control laging binabaha. getting any budget while another town that's rarely flooded is getting over 300 million pesos. Over ang nakukuha nung isa. The House Committee on Rules opened the year with a hearing in Naga City Oh, to look at nakita nyo naman siguro si Marcoleta. Ayan, yung pagmumukhaan po tang inang yan, oh. Parang repolyo yung buhok. Hi, Tita Hilda. Ay, Tita Hilda, malditang lola. How's your check-up? How's the clinic? It's very clean. Enjoy and relax watching me, okay? I will be here. into the budget department's alleged anomalous insertions in the national budget. Secretary Ben Jokno supposedly inserted some 75 billion pesos. Ano? Boom! 75 million? Grabe, mga ka-eksena, 2019 ha. Literal na may mga nangyayari ng ganyan, no? Baka sabihin nyo, fake news. Isa pa. Secretary Ben Jokno supposedly inserted some 75 billion pesos in the 2019 budget of the DPWH without the agency's knowledge. That allegedly includes a 1.7 billion peso fund for flood control projects in the province of Sorsogon and another 325 million pesos for the town of Casiguran, which House Majority Floor Leader Rolando Andaya says is an area that is not often flooded. Lawmakers questioned why, in contrast, Matnog Town got zero budget allocation this year when it experiences more flooding than the towns that got multi-million budget allocations. The DPWH Regional Office admitted they have no flood control master plan for the province. May ilang contractors din na umamin. Ibinulugar nila ang flood control scam na nangyayari ngayon. Sa mga flood control projects. Ito pa nakakatawa, idadagdag natin. Si Marcoleta, pilit na idikit kay Pangulong Bongbong Marcos, yung flood control issue, ganyan-ganyan. Pero nandito siya. Hindi niya man lang may open to, mga ka-eksena, nung siya ay nasa Blue Ribbon. Hindi man lang sumagi sa kanyang pilukang hindi gumagalaw. 'Di ba? Tapos, eto si Marcoleta kasama na nagsisiwalat, na lumalaban daw sa katiwalian. Tangina mo.
daw inilalagay ang park funds. Oh. Dahil daw walang master plan ang DPWH pagdating sa flood control. Tama, mali. 'Di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung siya na naging presidente, walang kahit anong nailatag na blueprint, master plan na flood control sa panahon ni Digong. And take note, napakaraming flood control ang binadgetan at pinatayo din kay Digong. Naalala nyo? 11,000 something like that. Wow, may like that pa. Pero, walang master plan. Oh, kumukonect ngayon yung sinasabi. 'Di ba? Tuloy natin. Basa. Ay, iba pala yun. Andaya says the budget set aside by Jokno first Tingnan mo talaga yung buhok ni Marcoleta, oh. Itim na itim, oh. Parang kakatina lang, Direct hanap mo yung debate ni Marcoleta at Lagman, kakatawa yun. Send mo sa akin, hindi ko alam paano hanapin title nun. Sa page. Thank you, Master Pogi. Sorsogon may end up getting awarded to Arimar Construction Corporation, Ah. whose alleged shareholders include Kasiguran Mayor Jose Edwin Hamor, the father of Jokno's son-in-law Jose Romeo Sicat Jr. Di ba nga bawal kasi yun mga kaiksena na kahit ikaw, politikong tao ka, yung kapatid mo, pinsan mo, tita mo, bawal yun kamag-anak mo, magkakaroon ng proyekto. Di ba? Ng gobyerno. Hindi dapat ganun yun. Andaya revealed that in 2018, 10 billion pesos 2018, magkano? Magkano? Sicat Jr. Andaya revealed that in 2018, 10 billion pesos were allocated for Sorsogon's infrastructure project. Ang laki, no? 10 billion, mga kaiksena. Projects, which were handled by Arimar Construction in joint ventures with City Leoncio Construction. Oh. Romeo Sicat Jr., also known as Jojo, is the husband of Charlotte Justin Jokno Sicat. Nako. Charlotte is a daughter of DBM Secretary Jokno. Clear case of conflict of interest. Oh, di ba? Conflict of interest. Meron pa tayong video, dalawa pa ha, ang tabayanan nyo. The owner of City Leoncio denied any personal knowledge on the owners of Arimar Construction, leading lawmakers to suspect that City Leoncio may be a dummy contractor. Moro-moro lang daw ang nangyayari sa bidding. Ang trabaho talaga ng AAA contractors, makuha ang kontrata at ipahiram ang lisensya sa totoong gagawa ng proyekto. Kita ninyo mga kaiksena, parehas na parehas ngayon. Ganyan na sa panahon ni Digong. Kaya ayaw nilang buksan o mapag-usapan yung pinagmulan ng flood control. Kasi sa pool ang administrasyon ni Digong. Huling-huli rito mga kaiksena. Nakakuha nyo? 'Di ba? Ayan na mismo. Kaya hindi malayo yung nangyaring ginagawa rin ng mga diskaya. Konektado lahat sila mga kaiksena. Hindi naman pwedeng basta umusbong lang yan kay Pangulong Bongbong Marcos. May ugat yan. At yung ugat, doon sa matandang karton na nasa dahig na ngayon. Sa ating kaso ngayon, lumalabas ng City Leoncio ang nanalo sa project, pero ang totoong may-ari ng proyekto ay ang Arimar Construction. Andaya says he has discovered 7 other dummy contractors for different companies. To prove this, he presented a copy of a deposit slip Nako! for a transaction worth 11 million pesos. Nako! A AAA status contractor won the bidding for a government project. It then wired the money to another firm so it could fully take over this project. Alam nyo, hindi ako aware dito that time eh. Kahit ngayon eh. Ngayon ko lang to nalaman nga. At ang napagtanungan ako, grabe daw to, putok daw talaga tong iskandalo na to noon. Kaya naman si Digong nga daw, hindi pinansin to. Isipin nyo yung pagkakaiba ni Pangulong Bongbong Marcos at saka nitong putang inang si Rodrigo Duterte. Si Digong may alam na pero walang ginawa. Si Pangulong Bongbong
nung nalaman, nagpaimbestiga, siniwanat pa lahat, damay-damay kayo rito. Di ba? Oh, kanino kayo? Sa karton? Tangina nyo. He did not disclose the names of the companies, but Andaya says he will do so in another hearing with COA and AMLC officials who may uncover more anomalous transactions involving government projects. Oh, dahil nabanggit nyo si Cayetano, bilang speaker ka ng panahon na yon, 'di ba? Nagpaimbestiga ka ba? Nagbigay ka ba na pag-usapan nyo ba yan sa kamera? Oh. Samantalang yung dating speaker, sinabi, sige, imbestigahan. Sige, anumin natin. Buksan natin yan. Tapos, anong ginawa? Pinaano niya yung pagdinig ng budget, gawin nyo live stream. Ipubliko nyo yan. Kay Alan Peter Cayetano, may narinig ba kayo dito pag kundi na? Wala. Bakit? Paano yung tatay niyang karton ang madadamay dito? Oh. Tsaka totoo, si Manny Pacquiao, sinabi na rin niya noon sa panahon ni Digong, ang lala ng korupsyon pagdating sa mga project. Ganyan. Bella Toledo, We Are One News. Hop! But wait, there's another more video pa. Ni-research ko to eh. Inano ko to eh. Pagkakita ko, ganun. Tinignan ko talaga to. O, eto pa. Oh, wait lang Ito. Tira. House Majority Leader Rolando Andaya showed documents to prove his allegations against May ebidensya. May dokumento. Okay? Syempre, kung ikaw yung mastermind, ikaw yung damay, anong gagawin mo doon? Sa nagsiwalat, hindi papatay mo. Budget Secretary Benjamin Diokno. Diokno again denied there were insertions in the budget and stood firm that he will not release the road users tax. Royces Nugget with the story. Congress is already on Christmas break, but House Majority Leader Rolando Andaya called for a press conference Wednesday to answer Budget Secretary Benjamin Diokno's tirades on the road board abolition. Andaya clarified the decision of the lower house to rescind the House bill abolishing the road board was made after their meeting with President Duterte back. Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ayun na, Yan na yung tatay nilang karton, In September. At maliwanag po dun sa usapan namin. Tinanong po namin siya kung ano ba talaga ang nais pong mangyari ng ating mahal na Pangulo. Ano sabi? Yun po sa road board. Ipagpatuloy na raw po ang pag-release ng project. Yun po ang aming pagkaintindi. At yun ang maliwanag na sinabi sa amin. Kaya po, winidraw na namin ang panukalang batas na ito. Andaya also presented budget documents showing a total of 325 million funding for flood control projects in Casiguran, Sorsogon, whose mayor is the father-in-law of Diokno's daughter. He said these projects are part of the 75 billion insertions of Diokno in the 2019 budget. Ano ba ho talaga yung basihan? Bigay ho natin ng pondo para sa flood control. May master plan ba tayo? Kamag-anak ba? O alatsamba ba? Secretary Diokno denied Andaya. Oy, thank you, Kent Views, Dagdag na rin natin. Sana nalagay ko sa thumbnail. Itong putang inang si Greco Belli ka na saksakan ng hambog. Inutil naman. Diba? Anti-corruption, kineme-eme pa ang putang ina pero wala namang nagawa din. Andaya's allegations. I don't know him from Adam. Okay? Inaakusahan nila yung daughter ko raw is related. My daughter is married to a sikat. Okay? Married to a sikat. And his father died and yung mother niya remarried this Sorsogon politician. Diokno is also standing by his decision not to release proceeds from the road users tax. Marami nang lumapit sa akin. I won't name names, no? Marami nang lumapit sa akin na politiko na tinatanong yung status nga ng road users fund na yun. Kailan ma-release and so forth. Sabi ko, hindi ko i-release yan until that issue on the
on the road board is settled. The House is set to conduct an inquiry into alleged anomalies in the 2019 budget in Sorsogon in January 3. Andaya said they would invite Jokno to attend the hearing, but it's up to the Secretary if he would attend or not. For News 5, Royces Nagit, we are One News. Hop! Hindi pa rin ako tapos. May ididikit pa tayo mga kaiksena. Ano meron? So tinatanggi niya mga kaiksena, ha? Tinatanggi ni Jokno. Pero anong sumunod? Pakita natin. Ngayon, wait lang ha. Pwede na yan kasi nakaset na yung ano na yan eh. Pakinggan nyo to. Tong video na to. Huwag sana ako makapiright dito. House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya accuses Budget Secretary Benjamin Jokno of trying to bribe lawmakers with 40 billion pesos. Boom! So sabi ngayon ni Andaya, sinusubukan daw, di umano, galing sa kanya, nasuhulan yung ibang mambabatas ng 40 billion in government saving a total of 75 billion insertion. Galing, no? In government savings to allow a 75 billion Para nga naman maalaw, yung 75 billion insertion in insertion in the proposed public works budget for 2019. Andaya says Jokno supposedly wanted to use the 40 billion pesos as hush money. The House did not accept the alleged bribe. Andaya says Speaker Gloria Macapagal Arroyo warned him against doing so. Ngayon, sama na rin natin si Gloria. Anong sabi ni Gloria? Binalaan daw ni Gloria si Andaya na wag mong gawin yan. Delikado ka, ganun ang datingan. Wag mong galawin yan. So, dikit ni Duterte to eh. Diba? So, nagkakadikit-dikit mga kaiksena. Tama po ba? Nakakasunod ba kayo? Ang galing, diba? Kaya nga tinatawag na isang malaking mafia itong mga Duterte sa lahat ng aspeto. Maliwanag tayo ha. Boom! Ay, mali. Siya pa. House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya accuses Budget Secretary Benjamin Jokno of trying to bribe lawmakers with 40 billion pesos in government savings to allow a 75 billion insertion in the proposed public works budget for 2019. Andaya says Jokno supposedly wanted to use the 40 billion pesos as hush money. The House did not accept the alleged bribe. Andaya says Speaker Gloria Macapagal Arroyo warned him against doing so. Binalaan talaga siya na wag niyang gawin yan. Wag niyang ituloy. 'Di ba? Bakit? Pagkasabi ko sa iyo, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Putang ina. Tuloy. Jokno calls Andaya's accusation absolutely false. Andaya earlier accused Jokno of corruption. He previously linked Jokno to Arimar Construction, a firm allegedly using dummy contractors to corner big-ticket government projects in Sorsogon. Jokno's in-laws are among the executives of Arimar Construction. So, maliwanag po ba mga kaiksena? Okay? Wait lang ha, may bonus pa ako pagka nakita ko ng mabilisan to. Eto wait lang ha. Dalawa yan eh. Huwag lang tayong makaka-copyright eh. Tapos na to. Ito. Ito mga kaiksena. Maliwanag tayo dun ha. Ito ang susunod ko. Pakinggan nyo ulit to. Mawiwindang kayo dito. The House of Representatives adopts a resolution urging President Rodrigo Duterte to fire Budget Secretary Benjamin Jokno. Lawmakers accused Jokno of making insertions in the 2018 and 2019 budgets. Jokno admits the DBM added 75 billion pesos to the proposed budget of the Department of Public Works and Highways in 2019. Mark Villar, pasok! But Majority Leader Rolando Andaya says neither Public Works Secretary Mark Villar nor Duterte himself are aware of the 75 billion pesos. Minority Leader... So, mga kaiksena, pinapatunayan dito na may alam at aware pinatunayan na alam, aware si Digong
at si Mark Villar dyan sa sinasabing pondo na yan na 75 billion. Pero, deadma lang ang mga putang ina. Boom! Di ba, kung presidente ka, kung secretary ka, dapat paimbestigahan mo. Dapat maging malinaw. Kung ano tong issue na to, ipaliwanag mo. Wala po, deadma lang. Pero na! Like, share, subscribe na agad. O, paano gawin natin dyan? Di ba? Oh. Mark Villar nor Duterte himself are aware of the 75 billion pesos. Oh. Minority Leader Danilo Suarez and Andaya also alleged that Jokno used his influence as budget chief so that several road and flood control projects in Casiguran and Sorsogon worth 10 billion pesos will be approved in 2018. So, ang galing, pinipwesto talaga para pag na-approve na, yung budget na yun, tatakbo kagad doon sa lugar ng Sorsogon. At syempre, wala. Pera na kagad. Tiba-tiba. O, tuloy mo. They allege it is a favor to his daughter, married to Oh. the son of Sorsogon Vice Governor Esther Hamor. The House is standing Op! Kita nyo to mga kaiksena? Ba't nasali si Ping Lacson? Si Ping Lacson, sinasabi na to. Noon pa at hanggang ngayon, nabanggit niya na yan. Hindi niya binibitawan tong issue na to. Yung hindi niya pagbitaw na binabanggit niya yung issue ng tungkol ng kay Andaya sa panahon ni Digong. Kaya niya nga gusto ring imbestigahan. Hindi lang yung 2024-2025 na flood control scandal. Si Ping Lacson sinasabi na din, kaya nga sa Blue Ribbon na committee niya, gusto niya hanggang sa panahon nung kay Pinoy pa, imbestigahan din. 'Di ba? Kaya itong mga putang ina mga grupo ni Kawatano nila Marcoleta, ang focus lang nila kasama si Bato yung 2025 at 2026 o 2024 to 26. Nakuha nyo mga kababayan ko? Kaya gustong-gusto talaga ni Marcoleta na siya ang maging Blue Ribbon Committee Chair. Kita nyo kung paano nagkakabit-kabit mga kaiksena itong katarantado nitong putang inan tong mga Duterte. Oh. Tuloy natin. Ano sabi? Oh. and of Jokno comes on the heels of Senator Panfilo Lacson's accusations that the House-approved 2019 budget is filled with unconstitutional pork barrel funds for law. Sinasabi yan mismo ni Ping Lacson. Yan yung sa pork barrel na ang unconstitutional. Naalala nyo? Dito lang Dito lang mga flood control issue ngayon na binabanggit na yan ni Ping. Noon pa man, meron na talagang ganyan. Pero ayaw tanggapin ng mga DDS. Kasi sinisiraan lang daw yung dating administrasyon. Diba? Lawmakers. Lacson said 2.4 billion pesos was allocated for Speaker Gloria Macapagal Arroyo's... Okay na. Okay na. Ano sabi kanina ni Gloria kay Andaya? Huwag mo subukan. Huwag mo nang ituloy yan. Yung ginagawa niyang pagsisiwalat ng mga anomalya sa flood control at paggawa nila ng House Resolution para sipain na si Andaya. Ano sabi ni Gloria? Huwag mong ituloy yan, huwag mong ituloy yan. Kaya naman pala ayaw ipatuloy ni Gloria kasi damay din siya. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usap. Di nahuli na, no? Dikit-dikit talaga, di ba? Magkakaduktong. Ayan, ulitin ko, Ulitin natin. Approved 2019 budget is filled with unconstitutional pork barrel funds for lawmakers. Lacson said 2.4 billion pesos was allocated for Speaker Gloria Macapagal Arroyo's Galing 2.4 billion. Pero, karamihan o marami pa rin sa lugar ng Pampanga ang binabaha. Ang galing. Like, subscribe na agad sa channel na laging... Galing ko, no? Nahalungkat ko to Ni-research ko naghanap ako ng mga Andaya story mga balita. Pinakinggan ko kaya ang tagal ko hindi nakapag-live din kanina at kanina umaga magla-live ako kaya lang tinignan ko muna itong na to Pagtingin ko, madami district, while Andaya received 1.9 billion pesos.
Maliwanag. Ano masasabi nyo mga ka-eksena? Comment nyo. Dali. Tapos, iduktong na natin mga ka-eksena. So, sumabog, siniwalat ni Andaya ang issue ng flood control sa panahon ni Digong. Kinalaunan, walang nangyari. At kinalaunan, pinatay si Andaya. Ano isipin mo? Boom! Diba? Oh. Walang ibang kagalit, kaaway yung Andaya. Kung hindi, yung pagsisiwalat niya lang ng issue ng katiwalian sa panahon ni Digong. Kaya nga mga ka-eksena, sayang. Kung buhay pa yung Andaya, resource person yan. At yan mismo ang titindig din para isiwalat yung iba pang flood control issue scandal from 2018 sa panahon ni Digong. 'Di ba? Antindi. Tas itong mga putang inang mga DDS, bobo. Talagang ang focus lang nila ngayon. 'Di ba? Nakakatakot talaga. Talaga aminado ako, natatakot ako sa mangyayari kapag si Sara nakaupo yan. Sigurado lahat ng mga kanilang kritiko iisa-isahin yan. Sigurado yan. Oo, ay nako. Mahirap magsalita pero sabi ko sa inyo, magsisisi ang buong Pilipinas kapag si Sara, kapag mga kaalyado at mga Duterte nakaupo yan sa pwesto at sila ang nasa ibabaw, uwian na. Kaya kung meron sa inyo diyang milyonaryo, milyonarya, ampunin nyo na kami sa ibang bansa, dyan na lang kami. Subscribe na agad. Oo, kung kaya nyo kami, ano lang naman, pauna lang. Pag na-invite nyo na kami dyan, tapos may sarili kayong bahay, pairam nyo muna. Tapos tsaka na lang ako hanap ng trabaho. Okay, dyan na lang ako magla-live, di ba? Para kakatakot mga ka-eksena. Totoo yan, di ako nagbibiro. Natatakot talaga ako sa bansa natin pag gano'n na nangyari. So, naiintindihan nyo po ba at medyo naliwanagan na kayo? At kayo ba nagulantang sa inyong napanood at nasaksihan? Hindi ho imbento yan Nayan sa balita Ibinalita po yan. Kaya namatay itong issue na to, pinatay yung pinaka-whistleblower. Mga ka-eksena. Kaya nawala na, naglaho na lang lahat ng ganyang issue. Nakuha nyo? 'Di ba? So punta tayo sa susunod natin topic, mga ka-eksena. Huwag kalimutan mag-like at mag-share. Let's go sa go. Subscribe na.